Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Kahit isa siyang school teacher, nagkaroon naman ng magandang vocals, magandang itsura, at balingkinitang katawan si Lana. Nagmukha pa rin siyang elegante sa kanyang 30s. Habang si Giselle naman ay isa ng sikat na bituin. Kaya magiging maganda kung si Giselle mismo ang magrerekomenda sa kanya. Natigilan dito si Giselle at agad na sumagot ng, sa totoo lang po, ang presidente ng Platinum Corporation ay si. Pero agad siyang tumigil sa pagsasalita. Muntik na niyang makalimutan na gusto ni Dari na mapanatili ang kanyang low profile, kaya ayaw niyang ipaalam sa lahat ang tunay niyang estado. Paano? Ano ang gagawin niya para mapagbigyan ang request ng kanyang guro? Habang iniisip kung paano ito gagawin, ngumiti si Giselle at sinabing, sige po, titingnan ko po bukas. Sabik na sabik si Lana habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, magaling. Papadalhan kita ng ilan sa aking mga litrato. Ipadala mo ang mga ito sa presidente ng Platinum Corporation. Sinimulan ng ipadala ni Lana ang kanyang mga picture kay Giselle. Palagi siyang confident sa kanyang itsura at kanyang katawan na para bang kasing ganda na niya ang mga napapanood niyang bida sa pelikula. Sa sobrang confidente ay masasabi na niyang makukuha ng kanyang mga litrato ang interes ng presidente ng Platinum Corporation sa sandaling maipadala ni Giselle ang mga ito. Pumili si Lana ng marami ng litrato ng kanyang sarili na may iba't ibang anggulo at style. Wala namang nagawa si Giselle kundi i-forward ang lahat ng ito kay Daryl. Sa Dragon Rising Lake, makikitang magkakasama sa loob ng isang kuweba ang mga mayayamang pumunta sa outing. Natuwa ang lahat matapos makahanap ng isang kuweba bago pa sumapit ang gabi. Ang laki ng kuwebang ito ay katumbas ng 3 hanggang 4 na mga basketball court kaya sobra-sobra na ang space sa loob nito para makapagpahinga ang lahat. Dahil masyado pang maaga ang gabi, nagsimula ng gumawa ng mga grupo ang lahat para mag-usap-usap. Agad na nagkasundo sina Daryl at Dax mula noong una silang magkakilala. Pareho silang abala sa pagkukwentuhan sa loob ng kuweba. At matapos ang isang sandali, nainip ang asawa ni Dax kaya kinailangang lumabas ni Dax para samahang maglakad ang kanyang asawa. Ang asawa ni Dax na si Nancy ay isa ring Diyosang babae na nagmukhang maganda at elegante. Nakasuot ito ng isang shorts na gawa sa jeans at isang maiksing pangitaas. Makikita rin ang totoo na larawan ng isang mukhang mabangis na pulang phoenix sa kanyang likuran, pero naging presentable pa rin ang itsura ni Nancy sa mata ng lahat. Pero walang sino man ang nagawang tumitig kay Nancy dahil sa background ng kanyang asawa. Maglalakad lang muna kami ng asawa ko. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya. Sabi ni Dax kay Daryl habang hinahawakan ang baiwang ni Nancy. Mahahalatang maganda na ang kanilang relasyon sa isa't isa. Agad na lumapit sina Lily at Yvonne nang makaalis si Dax. Paano mo naman nagawang patayin ang pating na yon, Daryl? Naku-curious na itinanong ni Lily. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para tanungin ito. Kahit na gaano pa kalakas ang isang lalaki, mahihirapan pa rin itong tumalo ng isang pating. Ngumiti naman si Daryl at sumagot ng, simple lang ang ginawa ko, pinagsusuntok ko lang ito hanggang sa mawalan na ito ng malay. Nakinig ang lahat dahil sa interes ng mga ito sa ginawang pagpatay ni Daryl sa pating pero agad silang natawa nang marinig nila ng mga sinabi ni Daryl. Nagsisinungaling ang isang ito. Mukhang wala na siyang dignidad matapos maging isang nakikitirang manugang kaya gusto na niyang maging bayani ngayon. Sapat na ang ilang suntok para mawalan ng malay ang isang pating. Malakas na dumura si Kent sa lupa para maipakita ang hindi niya pagsangayon sa mga sinabi ni Daryl. Hindi naman siya pinansin ni Daryl na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, nakakita ako ng isang kutsilyo noong nasa ilalim ako ng tubig. Hindi ako sigurado kung sino ang nagtapon nito roon, pero ginamit ko ang kutsilyong iyon para saksakin ang katawan ng pating at tuluyan na itong mapatay. Sinadya itong sabihin ni Daryl para marinig ni Kent. Noong magpakita kasi ang totoong pating kanina, ibinato ni Kent ang hawak niyang kutsilyo sa 3 mga babae para makataka sa pating. Na parang isang mangmang. Dito na nagdilim ang mukha ni Kent. Muli siyang nagalit kay Daryl dahil sa pagpapaalala sa insidenteng iyon. Pero noong lalapit na sana siya kay Daryl para makipagtalo, isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Hindi. Mayroong mali. Tulong.
Nagpapanik na bumalik si Dax, buhat buhay ang asawa niyang si Nancy. Mayroon bang doktor dito sa inyo? Mayroon ba? Dito na tuluyang nawalan ng malay si Nancy sa kanyang mga braso. Agad na nagpunta sa kanila ang lahat ng nagkukwentuhan sa loob ng kuweba at nagulat sa kanilang nakita. Ano ang nangyari? Bakit siya nahimatay? Hiniling ng lahat na gamitin ang pagkakataong ito para magkaroon ng koneksyon sa pamilya Sanders. Pero walang kahit na sino sa kanila ang mga doktor. Sa mga sandaling ito, isang babae ang umabante. Siya ay walang iba kundi si Helen Darwin, ang apo ng pamilya Darwin. Isa siyang napakasipag na babaeng nasa second year na ng kanyang medical degree. Nakahinga na ng maluwag si Dax nang makita niya si Helen. Agad namang kinuha ni Helen ang pulso ni Nancy, iniling ang kanyang ulo, habang sinasabing, hindi normal ang bagay na ito. Masyadong naging mahina ang kanyang paghinga, siguradong 2 oras na lang siyang magtatagal kung magpapatuloy pa ito. Tinatakot mo ako, Ms. Darwin. Maaari mo ba siyang matulungan? Nanginginig sa mga sandaling ito si Dax. Hindi pa niya nagagawang mag-alala ng ganito, kahit na noong makipaglaban siya sa ilang daan niyang mga kaaway. Hindi ko siya matutulungan gamit ang kasalukuyan kong kaalaman at karanasan sa medisina. Buntong hininga ni Helen. Ano, natigilan dito si Dax. Si Helen ang nangunguna sa kanyang klase. Ang kanyang kaalaman at kakayahan sa medisina ay kapantay na ng mga mahusay na doktor sa naglalakihang mga ospital. Nagalit at napuno ng pagkabagabag si Dax nang marinig ang mga sinabing ito ni Helen. Tumitig siya kay Kent at sinabing, Kent, hindi ba't ang pamilya Howe ang nagorganisa ng outing na ito? Hindi niyo ba naisip na magdala ng ambulansya sa mga ganitong klase ng pangyayari? Napuno ng bagsik at takot ang mukha ni Dax habang sinasabing, sa sandaling may mangyari na kahit ano sa aking asawa, sisiguruhin kong mananagot ang buong pamilya Howe dito. Naging kasing lakas ng kidlat ang ginawa nitong pagsigaw, natigilan dito si Kent habang nanginginig ang buo niyang katawan, at sinasabing, Kuya Dax, tatawag na ako ng ambulansya ngayon din. Ang mga Sanders ay isa sa mga pamilyang hindi niya magagawang bastusin. Nag-aalala na rin dito si Megan. Kahit na nainis ito sa ginawa ni Kent kanina kung saan nagawa siya nitong iligtas mula sa isang peking pating, nagsimula pa rin siyang makaramdam ng pag-aalala matapos makitang manginig ng husto ang katawan ni Kent. Habang nakatingin sa kadilimang nasa labas ng kuweba, napuno ng pagkabagabag ang mukha ni Kent. Ang aim ng outing na ito ay para mamuhay ng walang inaasahan na kahit ano. Ang lahat ay kakain ng nahuli nilang isda at matutulog sa isang kuweba. Walang mga sasakyan ang naiwan maging doktor na maaaring tumulong sa kanila. Sa bagay, masyadong malayo sa kabihasnan ang lugar na kanilang pinuntahan. Kaya sa sandaling magawa man nilang tumawag ng ambulansya, kinabukasan pa nila magagawang makarating sa ospital. Huwag na kayong tumawag ng ambulansya. Siguradong kalat na sa buo niyang katawan ang lason sa sandaling dumating dito ang ambulansyang yon. Kalmadong sinabi ni Daryl. Magagawa mo bang iligtas ang aking asawa, Daryl? Nababagabag na tanong ni Dax habang naririnig ang boses ni Daryl. Hindi. Hindi niya ito kayang isalba, nag-aalala si Lily habang hinihila ang braso ni Daryl at sinasabing. Daryl, manahimik ka na nga lang. Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi man lang niya ito nakitang magbasa ng kahit na anong librong may kinalaman sa medisina. Kaya paano niya magagawang iligtas ang buhay ng isang nanganganib na tao? Isa na itong kritikal na sitwasyon na magdedetermina sa buhay ni Nancy. Hinawakan ni Daryl ang mga kamay ni Lily ng dahan-dahan at sinabihan ito na huwag mag-alala. Dito na siyang umiti kay Dax at sinabing, huwag kag mag-alala, Dax. Kumain ba ng mga ligaw na prutas ang asawa mo? Walang malay na nakahiga si Nancy sa lupa habang tinitingnan ng lahat ang kanyang katawang. Tanging si Daryl lang ang nakapansin sa kulay puting liquid na lumabas sa mapula niyang mga labi. Tumango si Dax at sinabing, Oo, kumain siya ng ilang plums na pinitas ko mula sa punong malapit dito. Mga plum ba kamo? Tawa ni Daryl. Mukhang nakakain siya ng nakalalasong monk's blood fruit. Isa itong ingredient sa paggawa ng mga elixir. Pero hindi inasahan ni Daryl na makikita niya ang ingredient na iyon sa outing na ito. Ang pinakaimportante sa mga sandaling ito ay iligtas ang buhay ni Nancy. Maaari niyang kunin ang mga bungang monk's blood fruit sa pinagpitasan nilang puno mamaya.
Habang iniisip ang mga bagay na ito, sinabi ni Daryl kay Dax na, "Maari mo bang ibaba sa aking kandungan ang iyong asawa?" Ayon sa Infinite Elixir Manual, hindi ganoon kahirap ang paggamot sa lasong nagmula sa isang monk's blood fruit. Ang nag-iisang bagay na kinakailangan lang nito inumin ay ang Trisolar Elixir, at tiyak na mawawala na ang lason sa kanyang katawan. Hindi rin magiging mahirap ang paggawa sa Trisolar Elixir, dahil isa lang itong entry-level na elixir. Ang mga kakailanganin lang niyang ingredients sa paggawa nito ay tubig, ugat ng puno at mga bulit. Pero aabutin siya ng kalahating oras bago magawa ang elixir na yon, kaya kinakailangan muna ni Daryl na selyuhan ang energy field ni Nancy para mapigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Ito ang dahilan, kaya pinapaupo niya sa kanyang kandungan si Nancy. Agad na nagalit ang lahat na nang marinig ang mga sinabing ito ni Daryl. Ano ba ang gusto niyang gawin? Inisip niya bang magagawa na niya ang lahat ng kanyang gustuhin dahil nagawa niyang patayin ang pating na yon? Paano niya nagawang mangialam sa problema ng pamilya Sanders at sabihan ito na paupuin si Nancy sa kanyang kandungan? Nababaliw na ata siya. Sumigaw naman si Justin ng, "Masyado ka na bang malungkot sa pagiging isang nakikitirang manugang kaya ganito ka nakauhaw sa babae? Hindi ka hahayaan ng asawa mo na hawakan siya, kaya naisip mo na lang na mag-take advantage sa walang malay na asawa ni Dax. Gusto mo na bang mamatay?" Sigaw nang nafu-frustrate na si Kent. Hindi kaagad sumagot sa mga ito si Daryl. Ikinaway lang niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sige kung ganoon, kayo ng dalawa ang gumamot sa kanya." Hindi na nakapagsalita pa ang dalawang ito. Paano nila magagawang gamutin ang iniindang sakit ng asawa ni Dax? "Sige, manahimik na kayong dalawa," ibinaba ni Dax ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang ibinaba si Nancy para paupuin sa kandungan ni Daryl. "Dax, humanap ka ngayon ng mga ugat ng puno at mga bulate sa labas," sabi ni Daryl habang dinidiinan ang tiyan ni Nancy. Ang Risingson Acupoint. Noong mag-aral siya ng martial arts, binalaan siya ng kanyang master na ang acupoint ay hindi maaaring hawakan ng basta bata. Ito ay dahil sa pag-ikot ng dugo at enerhiya sa parte na ito ng katawan ng isang tao na maaaring magresulta sa pagtigil sa pagdaloy ng dugo ni Nancy. Matapos umalis ni Dax, mabilis na lumapit si Lily kay Daryl at sinabing, "Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano, Daryl. Pasama na ng pasama ang sitwasyon ni Nancy. Sigurado ka bang magagawa mo pa rin ito? Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili." Hindi natuwa si Lily sa pagsandal ni Nancy sa katawan ni Daryl. Hindi siya rito naging komportable. "Huwag kang magalala, magagawa ko ito." Magagawa niya ito. Isa ba siyang doktor? Nagalit dito si Lily at agad na sinabing, "Daryl, dadalhin mo sa kapahamakan ang buong pamilya Lindon sa ginagawa mong ito. Hindi natin magagawang labanan ang pamilya Sanders." Hindi na sumagot pa rito si Daryl at nag-focus na lamang sa paghawak sa Wendy's Acupoint ni Nancy para magpasa ng kaunti niyang enerhiya rito. Hindi nagtagal, bumalik na rin si Dax dala ang isang plastic na puno ng mga ugat ng puno at bulit. Naglabas ng malamig na pawis ang katawan ni William habang sinasabing buhay and apo ang pinag-uusapan dito President Sanders. Paano niyo po nagawang magpadalos-dalos dito? Ano po ang magagawa ni Daryl sa kanya? Huwag ka pong magtitiwala sa kanya hanggat maaari. Sa sandaling hindi mailigtas ni Daryl ang buhay ni Nancy, siguradong kukunin din ng pamilya Sanders ang kanyang buhay, pero maaari ring pagbuntunan ng mga ito ang pamilya Lindon. Oo nga po, wala siyang alam na kahit ano. Huwag ka pong maniniwala sa kanya, President Sanders. Kilalang kilala ko siya. Gusto niya lang maging bayani sa mata ng lahat. Mas tumindi ng tumindi ang pressure na nararamdaman ni Dax dahil sa mga sinasabing ito ng mga tao sa kanyang paligid. Pwede bang manahimik na kayong lahat? Dito na sumabog si Dax na sumigaw habang nakatingin sa lahat, "Alam ko ang iniisip niyong lahat. Nag-aalala kayo na baka madamay kayo sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa aking asawa. Huwag kayong mag-alala, kahit na hindi mailigtas ni Daryl ang aking asawa, hindi kayo ang gagawin kong responsible rito." Hindi na nakapagsalita pa ang lahat matapos marinig ang mga sinabing ito ni Dax. Dito na nagpatuloy sa pagsasalita si Dax at sinabing wala na tayong kahit na anong choice ngayon. Bukas pa ng umaga darating ang ambulansya. Kaya naniniwala ako kay Daryl. Dito na nakahinga ng maluwag ang lahat. Sinabi na ni Dax na hindi sila nito gagawing responsable sa mangyayari sa kanyang asawa,
kaya wala na silang dapat pang sabihin. Hindi na rin nakapagsalita ang nag-aalalang si Lily sa kanyang kinatatayuan. Ngayong araw lang nagkakilala sina Dax at Daryl. Kaya paano magagawang pagkatiwalaan ni Dax si Daryl? Kung ikukumpara sa kanyang sarili, 3 taon na silang kasal ni Daryl, pero palagi niya itong pinagdududahan sa bawat sandaling magkaroon siya ng problema. Maaari kaya na hindi niya pa ito tuluyang kilala. Sigurado ka ba sa sarili mong magagamot mo ang asawa ni Dax? Muling naglakad si Lily palapit kay Daryl. Ngumiti naman si Daryl at sinabing, "Kailan ko ba binali ang mga pangako ko sa iyo?" Nanginig dito si Lily. At totoo nga ang lahat ng ito. Sa lahat ng mga pagkakataon kung saan maharap sa isang malaking problema ang pamilya Lindon o ilang mga personal niyang problema, agad na nagiging maayos ang lahat sa sandaling gawin niya ang mga sinabi ni Daryl sa kanya. Naramdaman niya na para bang makapangyarihan ang kanyang asawa nang dahil dito. Sa mga sandaling ito, ninenerbiyos na nagtanong si Dax nang direkta ba niyang kakainin ang mga bulating ito. Ang mga bulating ito ay mga maliit na kayamanang tinatawag na ground dragons. Ginagamit ang mga ito sa paggawa ng mga tradisyonal na gamot para sa maraming sakit. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, hindi makakatulong ang direktang pagkain sa mga ito. Kinakailangan muna nitong maging isang elixir. Ano? Elixir? Natawa ang ilang mga babae matapos itong marinig. Napatunayan na rin nilang hindi alam ng nakikitirang manugang na ito ang kanyang ginagawa. Tumawa si William at sinabing, "Daryl, kailan ka pa natuto gumawa ng isang elixir? Natutunan mo ba yon sa ilang taon mong pananatili sa pamilya Lindon? Nagawa mo na bang gumawa ng isang Eternal Youth Elixir? Ipakita mo naman ito sa amin." Haha, haha. Hindi na iwasang matawa ng lahat matapos marinig ang mga sinabi ni William. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.